Araw-araw, libo-libong Pilipino ang lumalayo mula sa kanilang pamilya upang magtrabaho sa ibang bansa. May mga nanay nagiging caregiver, domestic helper, at yaya. Pero ang lahat na ito ay hindi para sa sarili, kundi para sa pamilya. Ako si Maria, 26 na taong gulang. Mag-isang kong tinataguyod ang 4 kong anak. Wala akong ibang hangarin kundi ang mapagtapos ko sila ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Kahit mahirap, kaya kong tiisin ang lungkot. Ako naman si Corazon, 50 taong gulang. Biyuda na ako. May 5 akong anak at 4 na apo. Sila ang dahilan kung bakit kahit masakit sa katawan, magtatrabaho pa rin ako sa Hong Kong para lang may makain sila araw-araw. Ako si Loretta, 35 gulang. May 3 anak at asawa na walang trabaho. Ako ang naging ina't ama ng aming tahanan. Ang iniisip ko lang, sana hindi ako maging estranghero sa aking mga anak. At dito, nagsisimula ang ating kwento. Isang nanay, ordinary sa tingin ng iba, pero sa kanyang anak, siya si Darna. Teresa, nailagay ko na ang mga damit at dokumento mo. Sigurado ka pa sa desisyon mo? Miguel, wala na tayong ibang paraan. Halos wala na tayong ipambili ng gatas ni Ana. Kung hindi ako aalis, paano ang kinabukasan niya? Pero 7 taon? Ang haba, Teresa. Baka pagbalik mo, hindi ka na niya kilala. Anak, aalis muna si nanay ha. Magtatabaho ko sa Hong Kong. Kailangan ko gawin to para makapag-aral ka. Mamamalengke ba? Hindi anak, matagal akong mawawala. Pero babalik ako. Pangako yan ni nanay. Promise? Promise, anak, kahit gaano kalayo, ikaw at si Papang nasa puso ko. Nanay, pakalisaw ako. Mahal na mahal kita, anak. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Paano nga ba may papaliwanag ang isang paslit na ang pagmamahal kong minsan ang may kakambal na sakit? Dre lang yung fetcher! Ana, nasaan ang nanay mo? Bakit hindi ko siya nakikita sumusundo sa'yo? Nasa abroad siya, nagtatrabaho sa Hong Kong. Wow! Ang swerte mo. Siguro ang dami mong pasalubong. Balita ko ang gaganda ng mga sapatos at puro uso pa. Pasalubong, hindi naman yung kailangan ko. Di ba na, hindi naman yung Mahirap maunawaan ang desisyong lumisan, lalo na
sa puso at isip ng isang anak na ang tanging nasa ay buo at kompletong tahanan. Pagod na ako. Pero kapag naisip kita, anak, malakas ulit ako. Lahat ay kakayanin ko. Para kay Ana, sana magustuhan niya to. Para kay Miguel, tagal niya na tong inaasam-asam. Para kila tatay at nanay. Sino pa ba nakakalimutan ko? Sila Tita Rose at Tito Miguel. Sino pa ba? Ay, oo nga pala, si Lola Carmen. Sana tuwa sila dito. Matapos na din. Ana! Anak ko! Ang ganda mo na, dalaga ka na! Uuwi na si nanay. 7 taon din akong naghintay. Excited ka ba? Okay lang po. May dala akong mga bagong damit, sapatos, laruan, at tsokolate. Sabi mo dati gusto mo ng bagong bag. Dala ko rin pag uwi ko. Sige po. Kailangan ko pang gawin ang assignment ko. Bye. Wow, Teresa! Ang gaganda ng dala mo! Maraming salamat! Grabe! Imported lahat! Ang swerte naman natin! Anak, salamat talaga. Nakakahiya naman. Nag-abala ka pa. Pero salamat pa rin. Ana, halika. Pinili ko to kasi alam kong usong-uso ito ngayon. Dinayo ko pa yan sa malayong mo sa tinitiran ko. Salamat po. Miguel, ano nangyari? Nagawa ba akong masama? Hindi madaling po na ng 7 taong wala kap, Teresa. Alam kong pareho tayo nagdesisyon na ikaw ang umalis. Pero hindi yata talaga ng mga yan mapupunan ng pagmumulila ng anak mo. Patawarin mo ako, Teresa. Napakalaki ng pagkukulang ko sa iyo at sa ating anak. Ako dapat ang...
Yes, ma'am. I will come back, ma'am. Thank you for giving me another contract. 7 years? I understand, ma'am. James needs someone to take care of him. I will take care of all my documents now. Bye. Ana! Iiwan mo na naman ako. Hindi mo alam na ang pakiramdam na lumaki na walang nanay. Iiwan mo na naman ako. May awards ako, wala ikaw. Na-aksidente ako, wala ikaw. Ana, patawad, anak. Hindi. Ginawa ko to para hindi mo maranasan ang lahat ng bagay na naranasan namin ng tatay mo. Di ka ba masaya sa mga magagandang damit at sapatos? Hindi ko kailangan ang magarang damit o bagong sapatos. Ikaw ang kailangan ko. Ana, patawad, anak. Walang paliwanag ang sasapat sa mga taong wala ang nanay. Dalangan ko na lamang na patawarin mo ako. Sigurado ka ba talaga, Teresa? Kailangan pa, Miguel. Grade 4 pa lang si Ana. Matagal-tagal pa hanggang makatapos ng kolehiyo ang anak natin. Madami pa akong pangarap para sa kanya. Nanay, huwag ka umalis. Please. Mahal na mahal kita, anak. Kahit gaano kalayo, ikaw at si Papang nasa puso ko. Darating din ang araw na makakauwi din ako. Minsan, sa isip ng isang bata, ang mahal na ina ay si Darna. Ngunit, hanggang kailan ang bisa ng bato na kapag sinubo, ang problema ay wala na? Maaari nga bang punan ng superpowers ang pangungulila ng isang anak at ng isang ina na 7 taon na namang wala?